Sa buhay mo ba, kinwestiyon mo ba ang Diyos? Thank you, Rodel, sa question. Pero bago po lahat, gusto po munang magpasalamat again sa lahat na pumunta dito ngayong araw, ngayong gabi. Thank you sa suporta sa mga nag-stay hanggang uli. Sana po nagustuhan niyo po yung pelikula namin at sana po spread the word. So yun po, ang tanong ni Kuya Rodel kung in-question ko na si God, no? Siyempre, honestly, I'm hypocrite kung hindi ko sasabihin ko hindi. Dahil there are times na lahat tayo nahihirapan sa buhay. And at that point, at our lowest point, somehow naisip natin yun na bakit ganito, bakit ganyan yung ginagawa niya, bakit ang dami nating tanong, di ba? Hindi natin alam kung ano yung sagot. Kasi siya lang yung nakakaalam. But ang mahalaga po after natin siya i-question is to have faith pa rin. And to pray always. And magtiwala lang tayo po. Ayun. Kagaya ng ginawa ni Simon, diba? Ayun. Thank you very much, Eric. Very inspiring. Sino pang next? Thank you, Dennis. Meron akong tatlong katanungan. Uunahin ko kay, kay Direk Dante Balboa. Yung structure na linear. So sinigyan mo ba ito? Ikaw bilang educator, bilang marami ka alam sa politikan, sa simbolismo, sa iba't ibang klase ng mga figures of speech, no? So bakit napakasimple at linear yung isip mo na structure? Unang tanong. Ikalawang tanong, bilang educator, ito bang may pinaghugutan na tunay na pangyayari sa buhay mo bilang educator? At ikatlo, bakit pag may mga eksena na mayroong paper money, lagi naka-close up? So yung tatlong tanong. Ayun, so... Ano number one? Ayun, bakit ang structure Okay. Ayun, so... Opo. So kung mapapansin niyo po, kung pinapollow niyo ako sa Facebook, although Elmer Anisco po, hindi Dante Balboa yung sa Facebook ko. Real name ko po yung ginagamit ko. So isa po yun sa malinaw na objective ko doon sa film. Kasi usually po, pag gumagawa po tayo ng film, kailangan po malinaw yung panlabas at panloob na objective. Sa yung panloob po, yun po yung kadalasan nating nawi-witness sa isang pelikula. Yun yung nagiging punto de vista natin kung maganda o hindi. Ibig sabihin sa panloob, ito yung story. Okay? Yung panlabas po, ito yung technical aspect naman ng pelikula. So kailangan, meron din tayong nakikitang bago sa tuwing may napapanood tayong pelikula, hindi lamang istorya. So, iko-connect ko na po doon sa sinasabi niyang pera. So isa po sa simbolismo dito, nakikita niyo po yung serial number ng pera. So umikot po yun sa buhay niya. So minsan sa buhay natin, baka meron po tayong pera na bumalik sa atin. Na gets niyo po? Ibig sabihin, yung mismong pera po na yun, nung pinanganak siya, talagang malutong-lutong pa, di ba? Yung ibinayad nung father niya sa ospital. Tapos umikot po yun, to make the story short, sa ending po, bumalik sa kanya, pero bilang abuloy na nung kanyang burol na. So, I guess wala pa pong nakagawa nung ganong simbolismo sa pelikula kung paano umikot ang pera sa buhay ng tao. Pangalawa, yun po yung sinasabi ko doon sa labas kanina.